Okay. Magandang gabi mga kapatid, kaibigan. Narito na naman tayo para mag-aral sa salita ng Diyos. Bago tayo mag-umpisa, may hilingin ako sa inyo. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Coret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Hesukristo na ating Panginoong Tagapagligtas. Paki-subscribe, paki-like, paki-share. Maraming salamat po. Tayo na manalangin. Ama naming Diyos nga makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa gabing ito. Narito po kami Ama para mag-aral sa iyong salita. Basahin mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng tagapakinig nitong mensahe na ito, na sila'y makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samadalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo na aming Panginoong tagapagligtas. Amen. Dito tayo mag-aral mga kapatid kaibigan sa Mateo Kapitulo 24, versikulo 36 hanggang 39. Ito ang sinasabi dito sa versikulo 36. Subalit, tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit, ni ang anak, kundi ang ama lamang. Ang sinasabi rito, walang nakakaalam pagdating ng ating Panginoon. Kahit mga anghel, kahit anak, ang ama lamang ang nakakaalam. Yan ang sinasabi rito sa versikulo 36. Ama lamang ang nakakaalam sa pagdating ng ating Panginoon. Yan ang ibig sabihin dito, mga kapatid. 37, ito ang sinasabi dito. Kung paano sa mga araw ni Noe, gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Parang pareho sa sa panahon ni Noe ang pagdating ng ating Panginoon, nga hindi alam ng mga tao nga dumating na pala ang malaking baha. Nilipol ang lahat ng tao dahil hindi sila naniniwala sa pangangaral ni Noe. Yan ang nangyayari. Pariho-pariho lang ito sa panahon ni Noe. 38. Ito ang sinasabi dito sa 38. Sapagkat kung paano sa mga araw na iyon, bago bumaha, sila'y kumakain at umiinom at nag-aasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noe sa barko. Yan ang sinasabi. Nagsisiinom, nagsiaasawa, may kumakain, hanggang pumasok si Noe sa barko. Hindi alam ng mga tao na dumating na pala ang malaking baha. Ayun na pala ang maglipol sa kanila. Nilipol ng Diyos ang lahat ng tao sa panahon ni Noe, maliban kay Noe at saka pamilya ni Noe. Yun lang sila ang nakakaligtas. Kaya pariho-pariho lang to itong mangyayari ito sa panahon ni Noe. Nga ang sabi, walang nakakaalam sa oras. Bigla itong dumating na hindi natin alam. Kaya nga, anong gagawin? Kailangan tayo ay handa sa pagdating ng ating Panginoon. Ihanda ang ating sarili. Dahil babalik ang Diyos na hindi natin alam. Ayan. Ihanda ang ating sarili pagdating ng ating Panginoon.
darating ang Diyos na hindi natin nalalaman. Last verse, 39. Ito ang sinasabi dito sa 39. At hindi nila nalalaman hanggang sa dumating ang baha at tinangay silang lahat. Ay gayon din naman ang pagdating ng anak ng tao. Ayan. Pariho-pariho sa panahon ninyo yung pagdating ng baha, ito rin pagdating ng ating Panginoon. Hindi natin alam ito, yung pagdating ng Panginoon. Kaya nga, kailangan ngayong gabing ito, kailangan tiyakin natin ang ating kaligtasan. Dahil di natin alam nga palapit na ang ating Panginoon nga dumating. Ihanda ang ating sarili sa pagdating ng ating Panginoon. Paano paghanda sa pagdating ng Panginoon? Ganito, manalig kay Kristo, tanggapin si Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. Yan ang paghanda sa pagdating ng ating Panginoon. Dahil pag hindi tayo ligtas, pagbalik ng ating Panginoon, maiiwan talaga tayo. Kaya tiyakin natin ang ating kaligtasan ngayong gabing ito. Pagkatapos natin tinanggap ang ating Panginoon, magpabautismo sa pangalan ng Ama, pangalan ng Anak, pangalan ng Espiritu Santo. Dahil ang bautismo ay mahalaga. Dahil ang bautismo ay simbolo sa pagkamatay at muling pagkabuhay. Ito, paglubog sa tubig, namatay kasama ni Kristo. Pag-ahon, nabuhay kasama ni Kristo. Ayan ang kahalagahan ng bautismo. Tayo ay nagiging bagong nilalang na, wala nang dating pagkatao. Tayo ay nakatawid na sa kamatayan tungo sa buhay na walang hanggan. Tayo ay nagiging born again. Ipinanganak tayo sa Espiritu. Ayan ang kahalagahan, mga kapatid kaibigan, sa bautismo. Katiyakan sa kaligtasan. Pagkatapos natin na bautismohan, sundin natin ang utos ng Diyos. Dahil ang sabi ng Diyos, kung mahal ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Yan sinasabi ng Diyos sa Juan 14, versikulo 15. Mahal natin ang Diyos, kaya sundin natin ang kanyang mga utos. Ang sabi ng Diyos sa unang Juan, kapitulo 2, versikulo 3 hanggang 4, nakakatiyak tayo nakakilala sa Diyos kung sinusunod natin ang kanyang mga utos. Yan ang sinasabi ng Diyos. Ang nagsasabing nakikilala ko siya, ngunit sumusuway naman sa kanyang mga utos ay sinungaling at wala sa kanya ang katotohanan. Yan ang sinasabi ng Diyos. Sundin natin ang kanyang mga utos. Dahil mahal natin ang Diyos. Ang Diyos ay naglagay ng palatandaan sa kanyang mga anak. Mga kapatid, kaibigan, kaya tinuturuan tayo ng Diyos. Naglagay siya ng palatandaan. Ano ang palatandaan ng Diyos? Ang Sabat, ang ikapitong araw. Yan ang ginawa ng Diyos ng palatandaan na tayo nakakilala sa Kanya at tayo rin ay kilala ng Diyos. Ang Sabat, dahil ang Sabat ay banal na araw. Pinagpala, ibinukod para sa Diyos. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu sa katotohanan. Kaya mga kapatid kaibigan, sa bagong langit, ang sambaron ay Sabat, hindi linggo. Sabat ang sambaron. Paniwalaan natin dahil ito katotohanan. Pag nakapunta tayo doon sa bagong langit, bagong lupa, hindi na tayo magtaka. Hindi na tayo magtanong dahil tinuturuan tayo ng Diyos. Ang sambaron ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta ron para sumamba sa Diyos. Yan ang sabi ng Diyos, na may samba doon sa bagong langit, bagong lupa. Sabat ang samba ron. Isaiah 66, versikulo 22 hanggang 23.
Mababasa mo. Bagong langit, bagong lupa sa versikulo 22. Mababasa mo rin sa versikulo 26. Ang araw ng pamamahinga, Sabat yan. Pero dito sa hawak ko na Biblia, ang nakalagay dito ay Sabat. Lahat ng bansa pupunta rin para sumamba sila sa araw ng Sabat. Sambahin natin ang Diyos sa Espiritu at sa katotohanan. Yan mga kapatid kaibigan. Hanggang dito na lang tayo mga kapatid kaibigan. Paki-subscribe, paki-like, paki-share sa aming munting YouTube channel, Marlon Corret YouTube channel, para mapabilis pagpalaganap ang salita ng Diyos sa buong mundo at maipakilala natin ang ating Panginoong Jesucristo ng ating Panginoong Tagapagligtas. Maraming salamat po. Tayo na ay manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po Panginoon sa mga salita mo naming napag-aralan ngayong gabing ito. Basbasan mo po Panginoon ang lahat ng taga-subaybay at lahat ng taga-pakinig nitong minsay nito na sila ay makakilala sa iyo at ikaw ay tanggapin bilang Panginoon at tagapagligtas. Ito ang aming hiling at samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesucristo, aming Panginoong tagapagligtas. Amen.